Ang Paglalakbay, 30 minutong programang hihimay sa mga kaalamang nagmumula sa Biblia sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Kung mayroon kang katanungan o suhestyon, mag-log on lamang sa www.twrphilippines.com. Natitiyak ko napakalaking kahihiyan kung ang nangangaral ng Biblia ay matatagpo ang nabubuhay sa kalayawan. Ito ang tagpo na aking ikinalulungkot sa ating bayan ngayon, sapagkat napakaraming mga nagaganap na relihiyoso, ngunit ang totoo ay walang relasyon sa Diyos. Ganito ang ating matutunghayan sa 15 kabanata ng Hoseas, 1 hanggang 14 na talata. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. Saan ka ba patungo? Bakit ang isip mo'y nilito? Mga pangarap mo'y naglaho, at ikaw ngayon ay nalayo. Saan ka ba patungo? Bakit ang buhay mo'y gulong-gulo? Mga kaibigan mo'y lumalayo, at ikaw ngayon ay nanlulumo. Huwag mong sayangin ang iyong panahon. Malapit na ang paghuhukom. Tumawag ka sa Panginoon at tutulungan ka niya ngayon. Tingnan mo ang awiting ito, nagmula sa Diyos na para sa'yo. Pag-asa ay iyong matatamo, pag sa Diyos ikaw ay susuko. Ang programang Ang Paglalakbay ay hatid sa inyo ng TWR Philippines. Kung nais ninyong makipag-ugnayan o kailangan ninyo ng pagpapayo, maaari kayong mag-text o tumawag sa numerong 0921-9770-994. Yan ang numerong 0921-9770-994. Maaari ninyong i-browse ang aming website sa www.twrphilippines.com. Yan ang www.twrphilippines.com. Kami po ay umaasa na ang salita ng Diyos ang inyong magiging gabay. Maraming salamat po. Lumalayo, at ikaw ngayon ay nanlulumo. Pakinggan mo ang awiting ito, nagmula sa Diyos na para sa'yo. Pag-asa ay iyong matatamo, pag sa Diyos ikaw ay susuko. Saan ka ba patungo? Bakit ang isip mo'y nilito? Mga pangarap mo'y naglaho, at ikaw ngayon ay nalayo. Saan ka ba patungo? Bakit ang buhay mo'y gulong-gulo? Mga kaibigan mo'y
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga giliw na tagapakinig. Oras na naman upang tayo ay magbulay-bulay ng salita ng Panginoon. Ating ihanda ang ating puso't isipan sa mga katotohanan na masusumpungan sa banal na salita. Pastor Dan Abangco po, ang inyong tagapanguna. Ang pagpapatuloy ng ating pagbubulay-bulay sa aklat ng Hoseas ay hahanguin po natin sa 5 kabanata, 1 hanggang sa talatang 14. Alamin natin ang masamang naidulot ng paghihimagsik ng bansang Israel laban sa Diyos. Ang kabanatang ito ay naglalaman ng paksa na maituturing nating hindi nakalulugod sa pandinig ng tao. Sapagkat ito ay tungkol sa kahatulan ng Diyos sa hilagang kaharian ng Israel. Upang higit nating maunawaan, kailangan nating alamin ang mga pangyayaring naganap sa buhay ni Propeta Hoseas. Sapagkat noong siya ay nasa kanyang kabataan, sinabi sa kanya ng Diyos na mag-asawa ng isang masamang babae, isang babaeng bayaran. Marahil, ang labis na paghahangad ng salapi ang siyang nag-udyok sa kanya upang pasukin ang gayong gawain. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang Diyos ay nagbigay ng kautusan para kay Hoseas tungkol sa pagpapakasal nito sa babae. Ang babae ay pansamantalang tumigil sa kanyang masamang gawain noong siya ay ikinasal kay Hoseas, sapagkat matapos niyang isilang ang kanilang 3 anak, ay muli siyang bumalik sa mahalay na gawain. Muling nagpahayag ang Panginoon kay Hoseas na nagbunsod naman sa propeta upang muling kunin ang kanyang asawa at bigyan ito ng panibagong buhay. Ang buhay ni Propeta Hoseas ay maituturing na bigo at puno ng kalungkutan. Ito ay ginamit ng Diyos upang maging maliwanag na tanda at larawan para sa kalagayan ng bansang Israel. Ibig sabihin, ang kalagayan ng Israel ay maihahambing sa babaeng bayaran, samantalang ang pag-ibig ng Panginoon ay tulad ng kay Hoseas. Ipinadama ng Diyos sa kanila na sila ay mahalaga, subalit nakalulungkot isipin na hindi nila ito pinahahalagahan. Basahin po natin ang unang talata ng 5 kabanata ng aklat ni Propeta Hoseas. Sinasabi po dito, "Pakinggan ninyo ito, o mga hari, makinig kayo o sambahayan ng hari, sapagkat sa inyo nauukol ang kahatulan, sapagkat kayo'y naging isang silo sa Mispa at isang lambat na inilalatag sa Tabor." Ang lugar ng Mispa ay matatagpuan sa timog na bahagi ng kaharian ng Israel. Ang Tabor naman ay isang bundok na makikita sa hilagang bahagi ng kaharian. Sa mga lugar na ito, sumasamba ang mga Israelita sa mga Diyos-Diyosan. Ang mga saserdote at mga hari na naluklok sa kapangyarihan ay naghimagsik rin sa Panginoon, sapagkat ang mga saserdote na dapat ay naging mabuting halimbawa, ngunit sila pa ang nangunguna na gumawa ng kasamaan. Ito ay maihahalin tulad sa kalagayan ng kasalukuyang panahon, sapagkat ang espiritual at moral na kalagayan ay hindi na kalugod-lugod. Ang relihiyong Kristiyano ay wala ng malalim na pagsusuri ng banal na kasulatan, sapagkat marami sa ating mga tagapagturo ang nakatuon lamang sa pagpaparami ng kanilang bilang kaysa sa buhay na kabanalan. Basahin po natin ang 2 talata. Ang mga naghihimagsik ay napunta sa malalim na kapahamakan, ngunit parurusahan ko silang lahat. Pinarusahan ng Panginoon ang bayang Israel dahilan sa kanilang kataksilan. Ang mga mamamayan ay gumawa ng kaguluhan at kahalayan. Kung babalikan natin ang kasaysayan ng mga anak ni Noe, matutunghayan natin na ang mga anak ni Ham ang nanguna sa paglago ng paganong kultura sa Ehipto, sa Babylonia at maging sa Assyria. Ngunit ang mga anak ni Japhet na itinuturing ng mga puti ang siyang gumawa ng matinding kasamaan sa lahat. Bagamat nalalaman nila ang kautusan ng Panginoon, ngunit hindi nila sinunod ang mga ito.
Kaya sinabi ng Panginoon sa 3 at 4 na talata ang ganito, "Kilala ko ang Ephraim, at ang Israel ay hindi lingid sa akin, sapagkat ngayon, O Ephraim, ikaw ay naging bayarang babae. Ang Israel ay dinungisan ang sarili." Hindi sila pinahihintulutan ng kanilang mga gawa na manumbalik sa kanilang Diyos, sapagkat ang espiritu ng pagiging bayarang babae ay nasa loob nila at hindi nila nakikilala ang Panginoon. Ipinaliwanag natin sa nakaraang pag-aaral na ang Ephraim ay ang pangalan ibinigay ng Panginoon sa 10 lipi ni Israel. Ang Ephraim ay pangalan ng isang lipi ni Jacob. Subalit, ginamit ito ng Diyos upang ilarawan ang kalagayan ng hilagang kaharian bilang sentro ng pagsamba ng mga Diyos-Diyosan. Sa lugar na ito, naganap ang unang kalapastanganan sa Panginoon noong ipinatayo ni Jeroboam ang gintong guya sa Bethel at pagkatapos ay sa Samaria. Ang sabi ng Diyos tungkol sa Ephraim, "Kilala ko ang Ephraim, at ang Israel ay hindi lingid sa akin, sapagkat ngayon, O Ephraim, ikaw ay naging bayarang babae, ang Israel ay dinungisan ang sarili." Ang kasamaan ng Ephraim ay kumalat sa mga karatig na lugar ng hilagang kaharian. Ang Huda ay nahikayat din nilang gumawa ng kalapastanganan. Bagamat nalalaman nila ang salita ng Diyos, hindi nila sinunod ang mga kautusan. Lumihis sila sa landas ng kabanalan. Bunga nito, kasamaan at kalayawan ang lumaganap sa buong lupain at sumira sa kanilang mga kabuhayan. Pakinggan natin ang sinabi ng 5 talata tungkol sa nakahahawang kasamaan na ginawa ng Ephraim sa bansang Huda. Ang kapalaluan ng Israel ay nagpapatotoo laban sa kanya, kaya't ang Israel at Ephraim ay natitisod sa kanilang pagkakasala. Ang Huda ay natitisod din kasama nila. Ipinahayag ng Diyos sa talatang ito na ang hilagang kaharian ng Israel ay sasakupin ng kanyang kaaway. Ang bansang Huda ay malalagay din sa pagkaalipin. Subalit ito ay magaganap lamang matapos na bumagsak ang hilagang kaharian. Kung ating pag-aaralan ng kasaysayan, mauunawaan natin na ang pahayag na ito ay nagkaroon ng katuparan noong ang Israel ay nabihag ng Assyria, samantala ang Huda ay inalipi ng Babylonia. Mula sa pagkakasakop na iyon, ay wala na tayong matatagpuan na pagbalik sa kanilang lupain sang-ayon sa pahayag ng banal na kasulatan. Ang aklat ni Hosea ay nagbibigay sa atin ng maraming maliliwanag na pahayag na sa oras na ibalik ng Panginoon ang kanyang bayan sa kanilang lupain, ito ay malalaman ng buong daigdig at ang kapayapaan ay maghahari sa Israel. Ang sabi pa sa 6 na talata ay ganito, "Sila'y hahayong kasama ng kanilang kawan at ang kanilang bakahan upang hanapin ang Panginoon, ngunit hindi nila siya matatagpuan, sila'y lumayo sa kanila." Ang bansang Israel ay nasadlak sa madilim na landas ng pagkakasala. Itinakwil nila ang Diyos sa kanilang buhay at bumaling sa mga Diyos-Diyosan na mga pagano. Ngunit ang kanilang paghihimagsik ay nagwawakas sa panahong naunawaan nila na kailangan pa nila ang Diyos sa kanilang buhay. Ang kalagayang ito ay maihahambing natin sa kalagayan na dinaranas ng maraming tao. Lumalapit lamang sila sa Diyos sa panahong wala na silang maaasahan at ang kanilang buhay ay nasa panganib na ng kapahamakan. Nakalulungkot isipin na ang ating pananampalataya sa Panginoon ay nanunumbalik lamang sa panahong wala na tayong magagawa. Siya ang huli sa buhay kung ang ating mga pamamaraan ay hindi na nagiging matagumpay. Ang pagpapahalaga natin sa Diyos ay mababaw. Siya ang huli nating nilalapitan sa panahon ng kagipitan. Ang mga kaganapang ito ay maihahambing sa buhay ng mga Israelita. Basahin po natin
ang 7 talata. Sila'y naging taksil sa Panginoon sapagkat sila ay nagsilang ng mga anak sa labas. Lalamunin nga sila ng bagong buwan kasama ng kanilang mga parang. Ang tahanan ng mga Israelita ay sinakop na ng kasamaan. Ang kanilang mga anak ay lumalaking walang pagkakaunawa at walang takot sa Diyos, bagamat maliwanag na sinasabi sa mga kautusan at sa kanilang mga tuntunin na kailangan nilang ituro sa kanilang pamilya. Kaya bilang tugon sa kalagayang ito, sinabi ng Diyos sa 8 talata ang ganito, Hipa ninyo ang mga tambuli sa Gibeya at ang trompeta sa Rama. Patunugin ang hudyat sa Bethaven, tumingin ka sa likuran mo, o Benjamin. Ang lugar na Bethaven ay walang iba kundi ang Bethel. Ito ay isang bahagi sa lipi ni Benjamin na hayagang naghimagsik sa Diyos kasama ang hilagang kaharian. Sinabi ng Panginoon sa talatang ito, ang babala ng pagkawasak ay kailangang ipamalita sa buong lupain upang malaman ng lahat, sapagkat sinabi ng Panginoon sa 9 na talata ang ganito, ang Ephraim ay mawawasak sa araw ng pagsaway sa gitna ng mga lipi ng Israel ay ipapahayag ko ang tiyak na mangyayari. Sa madaling salita, hindi nagkulang ang Diyos sa pagbibigay babala sa kanyang bayan. Sila ay kanyang pinangaralan tungkol sa matuwid na daan, ngunit inibig pa rin nila ang kalikuan. Ang tungkol naman sa mga pinuno ng bansa, sinabi ng Panginoon, basahin natin ang 10 talata. Ang mga pinuno ng Huda ay naging gaya ng nag-aalis ng batong pananda, sa kanila ay ibubuhos ko ang aking galit na parang tubig. Ang Huda ay naghahangad na magpalawak ng kanyang mga nasasakupan. Ang naging bunga nito ay ang pagkakabahabahagi ng Huda at Israel, at ito ay naging malaking suliranin para sa kanila. Ito ang dahilan kung bakit sa kasaysayan ng Israel nagkaroon ng 2 grupo ng mga propeta. Ang una ay para sa Huda at ang ikalawa ay para sa Israel. Ito ay ginawa ng Panginoon sapagkat mayroong malaking hindi pagkakaunawaan sa 2 kaharian. Ngunit pakinggan natin kung ano ang pahayag na sinasabi sa Ephraim dito sa 11 talata. Ang Ephraim ay inaapi, dinudurog sa kahatulan, sapagkat siya ay nakapagpasyang sumunod sa utos ng tao. Ang kasamaan sa lugar ng Ephraim ay masasabi natin na nag-ugat sa sarili niyang kagustuhan. Sumamba sila sa mga Diyos-Diyusan ng mga pagano at nakibahagi sa karamihan na gumagawa ng kasamaan. Kaya ipinahayag sa kanila ang puot ng Diyos. Ganito po ang sinasabi sa 12 talata. Kaya't ako'y parang bukbok sa Ephraim at parang kabulukan sa sambahayan ni Huda. Ang matalinhagang ipinahayag ng mga propeta noong panahong iyon ay nakatatawag pansin na kailangang pag-aralan. Sila ay gumagamit ng mga paglalarawan at halimbawa mula sa kalikasan at mga bagay-bagay upang ipaunawa ang katotohanan ng salita ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, ako ay parang bukbok sa Ephraim. Ako ay namamangha sa tuwing ang mga pagsasalarawan na ginagamit sa banal na kasulatan ay hango sa mga maliliit na insekto. Ano ba ang bukbok? At bakit ito ang ginagamit ng Diyos na halimbawa upang ipahayag ang kanyang sarili laban sa Ephraim? Kung saglit nating pag-aaralan, ang bukbok na tinutukoy ay ang mga insektong na unti-unting naninira ng kahoy. Ang mga salot na ito ay may kakayahang sirain ang buong gusali na yari sa kahoy. Ang ibig sabihin, ginagamit ng Panginoon ang mga insektong ito upang ipabatid sa mga Israelita na magagawa niyang wasakin ang bayan na hindi nila namamalayan. Ngunit hindi lamang ito ang pagsasalarawan na sinasabi ng Diyos tungkol sa kanyang sarili, sapagkat sang-ayon sa kanyang pahayag, siya ay darating sa kanyang bayan na parang kabulukan sa sambahayan ni Huda. Sa madaling salita,
Wawasaki ng Panginoon ang saligan na kinalalagyan ng kanyang bayan. Ilalagay niya sa kahihiyan ang kanilang mga ipinagmamalaking kakayahan at kaharian, sapagkat sila ay naghimagsik laban sa kanya. Ang sabi sa 13 talata ay ganito, Nang makita ni Ephraim ang kanyang sakit at ni Huda ang kanyang sugat, ay nagtungo si Ephraim sa Assyria at nagsugo sa Haring Hareb. Ngunit hindi niya kayo mapapagaling, ni malulunasan man ang inyong sugat. Ang sakit na tinutukoy ng Diyos sa talatang ito ay nangangahulugan na ang bansang Israel ay sasakupin ng Assyria. Inaasahan nila na tutugunan ng bansang Assyria ang kanilang paghihirap, subalit sila ay nabigo, sapagkat ang mga ito ay walang kakayahan. Basahin po natin ang sinasabi ng Panginoon sa 14 na talata. Sapagkat ako'y magiging parang leon sa Ephraim at parang isang batang leon sa sambahayan ni Huda. Ako mismo ang pipilas at aalis, ako'y tatangay at walang magliligtas. Likas sa mga leon ang karahasan at katapangan. Ito marahil ang dahilan kung bakit ito ang tinaguriang hari ng kagubatan. Ang pangangalaga sa kanilang mga anak ay kahanga-hanga, sapagkat gagawin nila ang lahat maipagtanggol lamang ang kanilang mga supling. Ito ang larawan na nais ipakita ng Panginoon laban sa bansang Israel. Nais niyang ipabatid sa kanila na hindi sila makatataka sa kanyang hatol, sapagkat igagawad niya ang hatol na nararapat sa kanilang kalapastanganan. Sila ay kanyang ipalulupig sa kanilang mga kaaway sapagkat lumayo sila sa kanyang kaluwalhatian at nagpakasama sa kanilang mga pamumuhay. Ang kasamaan ay laging may kaakibat na kapahamakan. Marahil ang kasalukuyang kalagayan ay nararanasan natin ang kasaganaan at karangyaan. Subalit, dapat nating maunawaan na mayroong wakas ang lahat, na magbibigay ng katarungan laban sa kanyang mga ginawa. Ang kasamaan ay likas sa tao, bunga ng kasalanan na sinabi ni Apostol Pablo sa Roma 3:23. Marahil ay mahalagang malaman natin na ang makasalanan nating kalagayan ay hindi dahil sa mga kasamaan na ating nagagawa, kundi dahil sa likas ng ating tinataglay. Tayo ay nakagagawa ng masama, sapagkat ang espiritual nating kalagayan sa harapan ng Diyos ay makasalanan. Dahil rito, tayong lahat ay nangangailangan ng tagapagligtas. At tanging ang Panginoong Hesukristo lamang ang daan na maghahatid sa atin tungo sa buhay na walang hanggan sa piling ng Panginoon. Hindi kalooban ng Panginoon na ikaw ay mapahamak. Nais niyang kamtin mo ang walang bayad na kaligtasan at talikuran mo na ang mga sumisira ng iyong buhay. Ang Panginoong Hesukristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Ang krus ay kapahayagan ng kanyang pag-ibig. Manalig ka sa Kanya at tanggapin mo Siya na iyong Panginoon at tagapagligtas. Kaibigan, maging babala nawa ang pangyayaring naganap sa bansang Israel para sa iyo. Ito ang sandali na dapat mong isaalang-alang sapagkat ito ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo ang katotohanan ng Diyos, manampalataya ka lamang sa Kanya at ikaw ay maliligtas. Manalangin po tayo. Dakila at mapagpala naming Diyos, kami po muli ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan. Salamat sa iyong mga salita na aming napagbulay-bulayan. Salamat o Diyos sa pagkain ng aming kaluluwa na nanggaling sa iyong mga salita. Tulungan mo kaming maging matagumpay sa aming paglakad at laging maingat sa aming mga ginagawa upang ang aming buhay ay maging mabuting halimbawa sa lahat.
Sa mga sandaling ito, loobin mo nawa na matatak sa aming mga puso at aming maisabuhay ang iyong kalooban. Pagpalain mo, O Diyos, ang aming mga tagapakinig. Batid mo po ang kanilang mga pangangailangan, ang kanilang mga pinagdadaanan, ang mga pagsubok sa kanilang buhay, at ang samot-saring tukso. Tulungan mo po na maging matatag ang kanilang pananampalataya upang sila ay maging matagumpay. At loobin mong sila ay muling makasubaybay sa muling pag-aaral ng banal mong aklat. Kung paano ka kumikilos sapagkat tangan mo ang hinaharap, kahit sa kasaysayan ay makikita namin ang kamay mo ay gumagalaw. Lalo na po sa aming panahon ngayon, kung paano ka gumagalaw noon, ay gumagalaw ka rin ngayon sa aming panahon. At maging sa bawat isa sa aming tagapakinig ay maaari kang gumalaw. Tulungan mo po kami, Panginoon, na manindigan sa aming pananampalataya. Maya't maya ay nahahamon ng aming pananampalataya, mga pagsubok, mga tukso na dumarating sa aming buhay. Ikaw lamang ang may kapangyarihan upang kami po ay bigyan ng sapat na kalakasan upang maging matagumpay sa bawat pagsubok sa aming buhay. Patuloy mo pong hipuin ang mga puso ng bawat isa sa patuloy naming pag-aaral ng iyong salita, naway lagi nilang madama ang iyong pagmamahal at pag-ibig. Ito po ang patuloy na tumugon sa kanilang mga pangangailangan sa mga sandaling ito. Marami pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nalalapit ng kanyang babalik. Lahat ng pasakit ay kusang mawawagli. Kidlat at bulog ay bababang lang sa langit. Kasama ang mga anghel na nagsisiawi. Tunog ng trumpeta ay may langhala sa lahat ng mga bansa at makikita ng mga mata. Ang paglalakbay ay hatid sa inyo ng TWR Philippines. Kung nais ninyong makipag-ugnayan, kailangan ng pagpapayo, may katanungan o kahilingan sa panalangin, maaari kayong mag-text o tumawag sa 0921-9770-994 at mag-log on sa twr-philippines.com. Kami po ay umaasa na ang salita ng Diyos ang inyong magiging gabay. Maraming salamat po.